Ay, magandang gabi mga boss. Medyo malat pa rin, pero maganda-ganda na konti, di ba? Salabat, saka kalamansi, saka asin, sige. Di bali masama na lasa. Basta gumaling. Ha? Kapunan, willing to join prosecution. Si ano to? Lorna Kapunan, oo. Pahingan natin siya, ha? Hindi ko tatapusin to. Magbibigay na ako ng reaction dito. Correct. Kasama na po natin senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Live on studio si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, good morning po. Maraming salamat. Batikang abogada ito at talagang eksperto. Nasa 145 years lang naman ang kanyang experience. Grabe! Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Doris and Sir Christian. Yung 145 years, parang salin yan. Bloated daw, bloated. Yung figures na yan. Kaya nasa box daw, ma'am, hindi natin pwedeng buksan. Sealed yung box. So yun, andar na tayo agad. Gusto lang namin malaman, ma'am, ang ano yung assessment mo. Kasi nagbutuhan na eh. 'Di ba? So, tama ba ang tinatahak na landas? Meron na ba tayong aasahan matapos itong butuhan nila? Alam mo, forthwith na yan. Pero hihintayin natin, no? Baka yung mga nanonood, akala nila ang susunod ang Senate trial na. No? Oo nga. Hindi po, dadaan po to ng plenary. Okay. Sa plenary, kailangan ng 1/3 vote. No? Yung 1/3 based on the total number of congressmen, mga 106. Okay. So, yun ang target. Maalala natin last year, ito yung mode na ginamit nila. Hindi dumaan ng Justice Committee by direct vote ng more than 1/3, no? 200 plus. Diniretso na nila sa Senado. Kaya ngayon, may Justice Committee, katakot-takot na due process, wala nang masasabi. Wala nang tatanungin o dadalhin pa sa Supreme Court. Although pending pa sa Supreme Court, yung 3 petition, Oo. Pero yung sinasabi po ninyo nga, umpisahan muna natin doon sa pag-usad. Pag-iisipan na, ay magbobotohan din daw kung sino ang magko-comprise ng mga abogado, prosecutors, pag-akyat na po ng Senado. Kayo po ba ay bukas sa posibilidad na kayo ay magiging prosecutor? Meron tinatawag po na public prosecutor. Ito yung mga congressmen. Okay. Because sa korte, parang fiscal yan na nagpapatunay ng kaso. Oo. Hindi na probable cause to. Conviction na to. Kanya napakabigat ng function ng isang public prosecutor. Kanya kailangan ng mga private prosecutors na may courtroom experience. Kasi ibang litigation po, no? Pwedeng magaling ka na congressman, pero pag wala kang courtroom experience, mahirap po. Kasi sabi sa Senate Rules on Impeachment, the rules of court have supplementary effect. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng judges, gagawin rin po ng mga senators as impeachment judges. And gaano kalaki po yung maitutulong ng karagdagang pwersa ng mga private prosecutors dito po sa hanay ng mga kongresistang mag-a-act as public prosecutors? Nakakatulong ang private prosecutors, no? Because lalong-lalo na yung may courtroom experience. Kagaya ko, 145 years. Pinanindigan na ni attorney. Oo. Panindigan ko rin na birthday ko, although hindi ko birthday. Ang dami po nag-greet ng happy birthday. Hindi ko po birthday today. Birthday ko po April Fool's Day. Belated na pala. But anyway, Belated. thank you for your greeting. Your gifts will still be accepted. Pero on what extent po yung bukod po doon sa courtroom experience ng mga private prosecutors na dadagdag po doon sa hanay ng public prosecutors, paano sila makakatulong doon sa pag-push po kapag nasa Senate impeachment court na yung mismong impeachment case? Because the private prosecutors are lawyers, no, whether practicing in court or not, no. At parang Biblia namin ang Constitution yan. Parang everyday namin telenovela yung rules of court na yan, yung revised penal code na yan, yung mga rules concerning graft and corruption, no. At saka, so makakatulong po ang mga private prosecutors, no. Apo. Especially ang mga congressman nasa halls ng Congress, no. Mga private prosecutors, lalong-lalo na kami sa legal circles,
pinag-uusapan po namin yung mga issues na yan. Ano ang possible evidence for conviction, anong possible defense Oo. ng VP Sara Duterte camp, no? So, wala na nga eh. Hindi na nanonood ng dati. Nanonood ako ng Korean telenovela. Ngayon, kayo na lang pinapanood ko at saka mga commentary. So, the private, working hand in hand. Kasi isa lang naman objective dyan eh. Is to follow the evidence and to arrive at the truth. So if you're asked to join the team, bukas ka naman doon sa posibilidad na yon. Alam niyo naman ako, super kaladgarin. Ano? Pwede naman po. Para sa bayan. Oo. Pero sa ngayon, sa nakikita niyong usad ng kaso ng preliminary, ang sabi ng Hindi pa House trial, Justice. Hindi pa preliminary pa trial. Kasi alam ko, ang Lorna Kapunan, kukuha yan ng kaso, partner, nang hindi siya sigurado na mananalo siya. So ngayon, nakikita mo, ilang porsyento sa palagay mo na magkakaroon ng conviction? I've said it before and I'll say it again. 100%. Naks naman. 100%. Mayabang kasi kami. Sabi nga nilang ang You know, para sa isang kagaya ni Atty. Lorna Capaunan, 100% na makakakuha ng conviction ang Pilipinas sa kamay ng Duterte, no? Kaya ito sa akin, mga friend, i-shortcut ko na, no? Itong nangyayaring ito sa bansang Pilipinas sa ngayon, lalo-lalo na itong panggugulo nitong mga Duterte na ito, na nakikita naman na lahat kung anong ganong kawalang niya itong pamilya na to, magmula sa ama hanggang sa anak, no? Pwede ko na ideklara na pag itong si Sayad na-acquit, no? Nanalo ho ang kasamaan. Parang nanalo si Satanas. Oo. Diba? Kasi sabi niya siya maging presidente ng impyerno eh. Tsaka sa lahat ng pinakita, yung Korte Suprema hindi na nakialam, di ba? Bakit? Pwedeng hiyang-hiya na yung Korte Suprema eh. Kung magti-TRO na naman sila, nakita naman natin yung galaw ng Kongreso. Halos ingat na ingat sila na masilipan sila ng Korte Suprema. Dahil baka i-TRO na naman sila, mawala na naman, magaya na naman nung nakaraan. Kaya sobrang ingat na ni Jinky Luistro sa mga, ang galing ng Jinky, di ba? Para wala nang masilip na butas itong itong Korte Suprema. Di ba? Kaya wala na. Ultimo yung box di ba? Hindi na binuksan. Kasi hindi naman na halos kailangan yan eh. Kasi saan ka ba naman nakakita? Baka sa buong mundo na eh. Ito lang ang bukod tanging spare tire Vice Presidente na dalawang beses na impeach. Meron bang ganyan? 2 beses na mai-impeach? Putay na. Anong klaseng katawa-tawa na nga itong Pilipinas na to eh. Yung forthwith, naging forthwith. Yung pinaghirapan ng Kongreso, yung nakaraan, diniklara ng Korte Suprema, unconstitutional kayo. Ulit kayo. Tapos na dapat matagal to eh. Diba? Pero masyadong malakas ang proteksyon ng kwarta. Yan o yan. Pag nakalusot si Sara dyan, wala o. Napakahina nitong administrasyon ni His Excellency. Bakit? Si Digong nung daming pinapatay. Lahat ng kaaway niya halos patay. Si Trillanes lang hindi nila nakagalaw-galaw eh. Dilima walang kasalanan, naipakulong. Ilang taon sa kulungan. Ang ginamit lang testigo. Sino? Yung mga preso. Nakakulong.
Yung Trillanes lang hindi nila talaga kaya. Pero yun nga. Ito mga friend, Sara Duterte's impeachment, umaabot na sa ICC. Pakinggan natin to. Posible hindi umanong binomonitor ng ICC ang impeachment ni Sara Duterte. Sigurado yan. Sara Duterte impeachment, umaabot na sa ICC. Ano ang ibig sabihin nito? Habang nagpapatuloy ang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee, may mas malawak na mata ang nakatingin. Ayon kay ICC lawyer Cristina Conti, posibleng mino-monitor ng The Hague ang mga testimonya at ebidensyang lumalabas. Partikular ang aligasyon na may milyong pisong drug money na napunta sa mga account na inuugnay sa pamilyang Duterte. Kung mapapatunayan, ang lokal na pagdinig ay maaring maging bahagi ng pandaigdigang kaso. Kapag ang lokal na proseso ay umaabot sa ICC, hindi na ito simpleng politika, ito ay usapin ng hustisya. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang damdaming makabayan, tinig mula sa laylayan, hanggang sa muli. Sara Tsaka ho yan, siguradong monitor na sa dahig nga. Yan, tama si Father. Oh. At nakikita sa ICC kung gaano kapalpak ang batas dito. Lalong-lalo na kung ia-acquit yan ng mga gunggong na senador. Mantakin mo, para ka ma-impeach, kailangan mo ng 1/3 vote ng Kongreso. Pero para makumbik si Sayad, kailangan ng 1/3 vote lang yata na Senado, acquitted na siya. Siyam na boto lang na senador, acquitted na siya. Kailangan maka 16 votes daw yung mga kukumbik sa kanya. Mantakin mo yan. Kung tutuusin mo, kung talagang gagamitin ang utak at ang puso at ang konsensya sa nakatihaya nga, sabi nga, marami na akong nagsasabi, hindi lang naman si Atty. Lorna Kapunan. Halos lahat ng mga sila Atty. Santa Maria, Dean, mga Dean pa, Igon Cayosa, nagsasabi talagang yung ginawa ni Sara na hindi pagpunta sa Kongreso ay isang malaking katangahan. Dahil binibigyan siya ng pagkakataon, idepensa yung sarili niya. Wala. Bakit? Bakit? Ba't ako didepensa dyan? Sa akin na Senado Parang ganun Gawin nyo na lahat dyan. Pagdating sa Senado, akin naman ang kamade. Kumbaga sa nakakamada na dun Nagpapakahirap pa kayo dyan sa Kongreso. Sa Senado, tapos na. Kasado na. Acquitted ako. Sana mali ako Pero yung mga sinasabi na si Corona daw noon, lamang na ma-acquit. Pero nung dumating sa aktual na kumbik, Corona yun. Ito iba to Iba to si Sayad Nakita nyo naman to si Sayad pag dumating sa Senado, halos matapa pa iba senador sa pagsalubong dito. Sa paghawak sa kanyang kamay. Yung budget na lang ni Sayad, hindi niya inilaban sa Kongreso. Kaya kung ano yung binigay sa kanya noon, yun pa rin hindi na binawasan. 700 million yata, di ba? Pagdating sa Senado, ginawa pang 900 million Tinaasan pa. Wala pa yatang 2 minuto. Tapos na. Wala nang tanong-tanong sa Senado. Samantala sa Kongreso, maraming tanong-tanong. Ayaw ni walang tanong-tanong. Sabi ni Sara, di ba? Ayaw niyo yung tanong-tanong. Tatanungin pa kung saan mo na. Wala. I forgo. Sabi ni Sayad. Wala tanong-tanong. Kung bigyan niyo ako, bigyan niyo ako. Ayaw. I forgo. Yung lasagot ni Sayad. Tapos bandang uli, hindi na siya pumupunta. Pagdating sa Senado, pumunta ron. Wala pang dadagdagan pa ng ilang daang milyon yung budget ni Sayad. Ganun ka-spoiled dyan. Kaya, mahina talaga. Tsaka lahat na parang baboy na tong administrasyon nito, si His Excellency.
Ultimo Vice Mayor, minumura siya. Si Pulong, ano sabi? Pag may nangyari sa tatay ko, namatayan, hindi ko patatahimikin ng Pilipinas. Kung ano-anong mga ano. Dapat itong mga MBI, DILG, sakop nila to Bakit hindi nila? Bangag-bangag kung ano. Binababoy na si Chief of All Armed Forces of the Philippines yan. Tsaka itong COMELEC talagang wala ka ba magawa dyan? Wala pang filing of candidacy, nangangampanya na. Premature campaigning, sabi na nga ni Atty. Claire Castro. No. Tsaka talagang ano niya, parang alam na alam niya na ano. Mantakin mo yan. Yung asawa ni Sayad, siya pa nagsampa ng kaso. Di ba? Pero yung mukhang na-dismiss yata yung kaso. Napanood ko kay Atty. Enzo Recto kanina Basta yun lang to. Pag si Sayad, paulit-ulit, nakatakbo at hindi yan na-convict, nanalo ang kadiliman sa liwanag. Ang laban na lang nito si Sayad, milagro ni Satanas Maski si Duterte ron, para makalaya siya sa daig, milagro na lang din ni Satanas ang kailangan niya. Total, doon naman nila gusto kay Satanas, di ba? Pag nakalaya si Duterte sa daig, nagmilagro si Satanas. Pag si Sayad, hindi na kumbik dito, milagro ni Satanas. Yun lang yun. Alam nga namang Diyos ang nagmilagro. Hindi ba? Yun lang yun. Ang daming kahayupan. Tsaka yung Trillanes, bakit ayaw gumalaw yung mga kasong sinampan ni Trillanes? Ayaw gumalaw. Pero ako maasa pa rin. Mananaig ang Panginoon. God moves in a very mysterious way. His Excellency, amoy pag may time. Bago tayo magkulab, to. Sabi po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Ba, manugpatalang kang alinte ka. Anong Popoy ang nagsabi? Si Marco yun. Si Piolo Pascual at si Marco yun. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Yung tandem niya dyan si Tony Gonzaga bilang Jenny sa starting over again. Ano sinasabi mo si Popoy? Nagsasabi na nanahimik si Popoy tsaka si Basha doon. Pinalagpat ka lang pulo ka lang nanunin siya. Pati ba naman yan, lulituhin mo pa yung mga DDS, baka maniwala sila. Si Popoy daw nagsabi, hoy, ang sabi niya ni Popoy, she had... Ako na lang ulit. You loved me at my worst. You had me at my best. At binali mo naman ang lahat yun. Me at my worst, you have me at my best, pero binaliwala mo ang lahat. You just broke my heart. Yun ang tagline ni Popoy. Yung kay Marco naman, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Ganon. Palagpat ka lang, hoy, kabisado namin yung mga tagline ng mga movies na Pilipino. Tigilan mo kami, Marco Bita, piluka, ha? Kung DDS na maniwala, siya baka maniwala sila sa'yo na si Alexander ang nagsabi niyan. Ay nako. Pagkulab na ho tayo. Tarty pa yata. Tarty daw yun. Magaling di ba mga friend? Ito pa, dagdag natin mga friend. Si Inday Sayad, ang gustong maging presidente ng mga siraulo. Totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow,
Sino ba sa atin ang ginagawa ng FG? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng FG tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong FG. And susunugin nila, and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon. Ganun siya. Nemesis, shout out. Ano kaya itsura ni Marcoleta pag tinanggal ang piluka? Piluka ba talaga yun? Sumagat si David, oh. Eh di kamukha din po nung ama. Eh di kamukha din po nung ama niyang inutil sa Senado. Magkiiba pa po ba yung itsura niyang nakababatang Marcoleta sa kanyang ama? Eh para po silang pinagbiyak na ebak. Kaya gusto ko magbasa ng comments niyo eh. David Ali Mendoza ulit, oh. Good evening po, Karox. Maganda po ang kinahinatan ng impeachment case ni Sayad sa Kongreso. Saludo po ako sa committee chairman na si Congress Misto. Maski ako saludo ako. Ang problema, yan ang bababuyin ng mga animal na senador na nakahanda ng mag-acquit kay Sayad. Rudy and Jean Mirana, shout out. Sa amin po sa Quezon, kapag hindi ka member at makulit ka, kukuyugin ka dahil ginugulo lang ang meeting ng kapulungan. Oo, talaga. Dapat dito ganun din eh. Kaso sa Kongreso, Rudy, honorable ang tawag eh. Maski puro katanga ang ginagawa. Correction po, Karox. Di po kasali si Marcoleta sa botohan. Manifestation lang po yung sa kanya na gusto niyang pabuksan ang BIR box para po marahil magkaroon ng bala ang mga dutae na magsampa na naman ng kaso sa Ombudsman o Supreme Court kapag nabuksan ang BIR box na yun. Di naman sang-ayon yan kung walang hidden agenda. Yan mga Marcoleta. Galing mo talaga, David. Hindi naman siya lumusot, di ba? Kagaling yata ng mga kongresista. David ulit, oh. Karox, naglabas na po ng paliwanag ang Supreme Court tungkol sa salitang forthwith. Tama daw si Quezon sa ginawa niya na di agad-agarang tinuloy ang impeachment process kay Sayad sa Senado. Ewan ko po, nagpapakatanga na din ang mga maestrado ng Korte Suprema. Pati salitang forthwith, binabago na ang kahulugan. Yun nga eh, daming ang nadismaya dyan, David eh. Oo. Parang wala sa sarili. Palibasa eh, puro ang puta. Friends, Shelby Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss ha. Sir Rox, sabi Friends Shelby mo, try mo din po magmumog ng maligamgam na tubig na may asin. Medyo dagdagan mo po ng konti yung asin. Huwag lang kasing alat po ng patis. Baka sa halip na magaling ka, nadagdagan pa ang sakit mo sa bato. Pero try mo lang po, Sir Rox. Baka may maitulong po. Yan po ang payo ng mga natanggal po ang malat sa lalamunan. Pati daw, lalamunan natanggal. Daily kayo, pinapatawa mo ako. David Ali Mendoza, okay po pala ang technique na yan. Problema lang, di na makakapag-vlog si Karox kasi wala na siyang lalamunan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Debrado Ludovico, blessed morning Karox and to all warriors. Correct ka Karox. Kahihiyan na lang ng mga congressman sa lahat ng mga pinaggagawa na itong si Sayad. Dapat dyan, taong bayan na ang gumalaw. Yun din ang sinasabi ko. Pag gumalaw ang taong bayan, walang korte-korte suprema dyan. Pinakamataas talaga yung korte ng tao. Lalo-lalo na pag nakikita, harap-harap ang winawalang yana nitong mga putang inang to, ang bansang Pilipinas.
Ha? Shirley Jaser. Pag hindi niyang impeach sa mga senador, Karox, mga walang hiyayang mga senador na yan, kakapal na mga mukha nila kung gano'n laking kahihiyan yan sa Pilipinas, Karox. Sa totoo lang. Get well soon po, Karox. God bless. Thank you, Shirley Jaser. Hala Tibaya, shout out ha. Tia Delio, hindi nagpapahaba ng comment ko. Salamat ha. Alam niya na nahihirapan ako eh. Ganyan mga warriors ko eh. Oh. Mary Lebron, shout out ha. Rodelia Alpilor. O nga po, Xerox, grabe talaga si Inday Lustay, talagang may saltik. Ang Sara Mau na yan. Pag yan pinanigan pa ng senador, ang punyetang Sara Kim na yan, Xerox, talagang pare-pareho na silang may sayad. May sayad na rin dahil sa pinagkakamal nilang mga nakaw na pera ng bayan. Lord, pinagkakatiwala po namin sa ang aming inang bayan, Xerox. Rest well, hirap at pagod ang lalamunan mo. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Jane Labayna, shout out. Xerox, I deserve an explanation. I deserve an acceptable explanation. Bakit ka malat? Paulo Marcolecta. Yun nga, naging kanatawanan sa Congress dahil kay Marcolecta. Oo, talaga. Makapal nga ang mukha ito. Yan ang laman ng Jane Labay na ulit. Xerox, abogado pa ito si Paulo Marcolecta o artista? Balita ko, abogado daw yan eh. Oo. Sama nila Jimmy Bondok na ewan ko. Namali ata ng pasok ng karir. Ganito talaga kababa ang mga DDS congressman. Tess Harris, shout out. Yung mga senador na mag-aakwit kay Sara, dapat maalis din yan bilang senador. Mga walang prinsipyo. Karox, mag-ingat ka sa hindi ka ma-pulmonya. Oo. Prodante, Telan, shout out. Nasa kay Marcos na rin kung pagtuunan ng pansin ng mga mapaminsalang politiko. Panahon na PBBM para kalusin na itong mga mapaminsalang politikong sindikato na kung saan ang taong bayan ang naghihirap. Totoo yun. Cherry Garcia, shout out. Pakawala yan ng kampo ng mga dutae, gustong isabotahe ang hearing. Hinahanapan ng maibubutas kaya gusto niya buksan ang BIR box. Pain niya ng kampo ni Sara para ma-technical. Di butas, di ba? Oh. Chupista Bunaaw. Good morning po kuya at sa mga kawaryos. Ay kuya, huwag ka pong magtaka. Kasi kung ano-ano puno, siya pa rin ang bunga. Totoo. Chupista ulit oh. Honorable kuya, baka naman horrible. Hindi, rinig mo naman, di ba? Honorable Marcoleta. Putangin na. Mas tatanga-tanga ka, honorable ka pa rin. Chupista ulit oh. Kuya, pag po ako may ubo, ng ganyan, umiinom po ako ng Plumisil 600 mg. Tapos, titimplahin ko po sa warm water, lampas lang ng kalahating baso. Pwede po ninyo naman itanong sa Mercury kung paano inumin. At mabibili naman po yan ng walang reseta. Pampaluwag naman po yan ng phlegm. Yun lang, gusto lang po. Get well soon po, kuya. Sige. Tingnan ko. Chupista Bunaaw ulit oh. Nakakatawa talaga si Tia Deli. Nakakawala na talaga na stress. Joke pa more, Tia Deli. Jojo, Tol, shout out. Good day, Tol, 100% impeach si Sara. Huwag lang makialam, SC. Sa manang ubo mo, Tol, inom ka na lang ng tea with lemon. Marilo Pabian, shout out na ka. Blessed day po. Kawaros, pagaling ka po tay. Reswell po, huwag muna magpuyat para bumalik lakas
nyo at boses ninyo. Kumbaga po si Yang Marcoleta ang spy ni Sara sa hearing para idepensa queen nila kahit pa napakalinaw ng ebidensya. God bless po tayo at sa lahat ng ka-warriors. God bless Marilo Castro. Julito Rubilo, shout out ha. Eddie Luna, shout out my friend. Sabi niya. Karox, nawaw mali si Paulo Marcoleta sa impeachment hearing. Dialogue niya tungkol sa pelikula, pelikula ginamit ni Popoy. Mali pala. Kay Piolo Pascual pala ang pelikula. Yun nga. Talagang tanga eh. Papel ng papel. Puro katanga ng ginagawa eh. 3JCO po. Sir Rox, ako ang take ko dyan pagdating sa Senado. Si Lord ang kikilos. Sana nga, my friend. Sana nga. Kahit pa sabihing makasara ang karamihan sa mga senador dahil sa sobrang liwanag ng mga evidence na hindi sa kanya hindi na kayang pagtakpan ng mga DDS senator. Basta magtiwala tayo sa Diyos at siya ang gagawa ng paraan. Talaga. J.C. Opulet. Si Rox, tuwa ako dito kay Tony Luistro at kay Kong Abante. Gawin ba namang ni Atty. Luistro si Paulo Marcoleta not once but twice? Akala ko sinadya ni Atty. Luistro Hindi kasi pumalag si Marcoleta. Mas tinutuunan ni Marcoleta na i-emphasize daw ni Atty. Luistro na di siya parte ng Justice Committee. Si Kong Abante ang pumalag. Baka naman nga si Paulo. Mukha nga, hindi kaya bading hype na yan. Mukha nga no? 3J show po nito. O ngayon, si Mike Defensor, nagmamakaawa kay Mayor Bico, buti nga, at pinasar ni Mayor Bico kay TV ni Defensor. Akalain mong taga Quezon City pala si Defensor, tapos sa Pasig nagkalat. Di aminado siyang kanilang ang KTV at sila ang responsible sa illegal activities. Sobrang yabang kasi. Para bang nakasandal sa pader kung makabas kay BBM. Yun naman pala, sila pa ang gumagawa doon. Yun nga Basta ako, 3J Show, pag itong Pasko, hindi pa nakakulong yan, Defensor, nanonood tayo ng Sarsuela na Super Lap-In. Ni-raid, NBI Director kasama, kompleto. Tapos, hindi maaresto. Posible, di ba? Jerry Boy Boy, shout out. Malamang nakakuha ng kontrata kay Lustay, yan si Marcoleta. Kaya, kahit pahiyang-pahiya na, mukhang tanga na, umaatin pa rin ng kontrata. Siguro hanggang matapos ang hearing, dyan ka lang. Yun nga, totoo yan. 3JC ulit to. Kung akala ko ba tigasi si Sara, ang lakas ng loob magkulong sa Kongreso kahit pinatayan ng kuryente. Ang tigas ng muka. At nag-vlog pa sa banta ng matindi kay BBM Lisa at Martin Romualdez. Bakit ngayon tinatanggi ni Sara? Wala daw niya sinabing ganun. Pati nga DDS si Marcoleta sa Congress, hyperbole lang daw yun. Tell it to the Marines. Mga ganun nga. Friend Shervin ulit to. Sir Rox, pagaling ka po, di po nakaka-happy makita namin na you're not feeling well and not doing okay because of your sore throat. Hopefully, makatulong po ako. Makatulong po sa iyo ang advice ng mga kawaryos. Sige po, Sir Rox. Next time na lang po ako makikibanat pag okay na po. God bless po. God bless, my friend. Alberto Olaer, shout out. Karoke, si Atty. Herminio or Harry Roque, ang attorney ni Panelo, nagiging tililing ang mga tainga at ng mga DDS, ang mga utak nila nagiging tililing, Karoke. Totoo. Dolor Garcia, I'm Wingson, Eman Escalonac, shout out sa inyo, mga mission accomplished mga friend, ha? Baka bukas medyo okay na talaga ako. Magandang gabi po. Dasal. Sana nga.
hindi manalo si Satanas. At tayo hindi pabayaan ng Panginoon. God bless, mga boss.